Partners, magandang umaga po sa inyo lahat. At ngayon may share ako na napakagandang blessing para sa atin or dito sa aming business na isa. At mapapansin nyo dito tayo sa babuyan dahil nanganak na po yung ating isang inahin na si Princess. At tara, puntahan po natin. Ayan, partners, ito yung update. Siya nga pala, para po sa mga nagtatanong, kasi hindi na natin mabibideo kung paano umanak kasi tapos na po siya mga anak. Dahil nga, konting kwento lang, nasa trabaho kasi ako, nasa field, then tumawag na sa akin yung mother ko na nanganak na nga daw. Kaya taranta na, nagkamabilisan ng gawa, kaya hindi na ako nakapag-vlog, sayang. Pero yun nga, at least na ang pinaka point naman dito is naging tagumpay o matagumpay ulit yung pag-labor or panganganak ni Princess, yung ating alagang baboy na ito. Ngayon partners, gusto ko lang i-share at saka yun nga pala sa mga nagtatanong or sa mga gusto matuto kung paano magpanak, napakadali lang po. Ilagay ko dyan sa screen yung mga vlog ko before kung paano tayo magpanak ng isang inahing baboy. Marami na po ako nagawang vlog about sa pagbababoy, pagpili ng inahin or something na about sa sa pig farming. May mga share na po tayo dyan. Ito, siningit ko lang ngayon kasi parang gandang i-share dahil yun nga, sabi ko nga blessing pa rin ng Lord to na binigay sa atin, kaya gusto ko i-share sa inyo sa ating YouTube channel na to na karagdagan, kumbaga. Hindi lang about lagi sa bahay, meron din tayong nalalaman about sa pig farming. At ayan, partners, naka 11 heads po si Princess, ang ating alagang inahin. Ayan. Naka 11 heads po siya na piglet. At ganyan po yung ginagawa ko. Pag nanganak po yung aking inahin, lagi may rice hull or buwalaw dito na pinaka higaan nila. Yan, ganyan po ang proseso ko or yung mga ginagawa kong idea dito sa ating paanakan na to. Then sa sa ating inahin, wala din naman, kumbaga normal lang din po, pakain tayo. Wala naman kasi siyang problema. At ito'y pangatlo na niyang anakan, kaya sanay na ako na hindi nagtuturok ng kung ano-ano. Ay, nagturok pala ako, sorry. Nagturok ako nung antibacterial lang, yung na para ma-wash out yung kanyang mga inunan o yung mga placenta na Yun, nagturok po tayo nun. Pero sa yung iba pa na hindi na po tayo gumamit pa ng iba. Si mga bake naman, ayan, ang healthy at ang tataba. Kaya nakakatuwa din. Ang supply naman ng gatas yung ating inahin ay napakalakas din. Kaya wala rin naman po akong problema doon. Bali, yun nga lang, kaya ako nag-apura po kahapon na pumunta dito agad is para madala ko yung rice hull. Kasi po, napaka-importante ng rice hull na to. Experience lang, based on my experience lang to partners. Kasi once po na walang rice hull yung ating mga alagang bake, ay lalamigin. Dahil po ang flooring ko dito ay semento. May isa pa noon, prone sila sa bacteria. Kaya talagang, kumbaga para sa akin, nire-recommend ko na mas maganda kung may rice hull po kayo once kayo nagpanak. Lalo na po kung semento or ang inyong flooring ay sementado. Kasi po, ang number one dyan, prone sila sa bacteria, yung ihi ng inahin, ihi nila, tae ng inahin, tae ng mga bake. Tapos, syempre, meron pa dyan mga iba pang namumuo na bacteria dyan sa flooring nyo yan. Kaya yung iba, mapapansin nyo, bukol-bukol yung pusod, yung may mga tatabang pusod, yung po ang cause nun, bacteria yon na nakaakyat sa kanilang ganto. Kasi, di ba, once po nanganak yung ating mga bake, yung ating inahin, meron yung pinuputulan ng pusod. Kaya po pinuputulan ng pusod para yung bacteria ay hindi dapuan kasi open yun Open yun na aakitan yun ng mga bacteria na yan. Kaya yun partners, yun yung isang purpose ng ating rice hull. Ikalwa po ang purpose kung bakit ako naglagay ng rice hull, iwas sa lamig. Kasi yun nga, di ba, may bagyong parating ngayon. Pero kahit naman walang bagyo, mas maganda kasi ma-maintain yung init sa katawan nila kasi syempre galing sa tiyan ng inahin, mainit yung yung sinapupunan ng inahin natin. Kaya kumbaga humanap ako ng ibang idea na pwedeng nila ulit, parang
ma-absorb ulit nila yung init na doon sila sa loob ng tiyan niya. At yan, rice hull ang pinaka nakita ko ng pwedeng gawin. Dayami pwede rin, partners, pero yun nga, ang available kasi dito kadalasan is rice hull. Then isa pa, naglagay rin tayo ng ilaw na dilaw. Kasi yan po ay makakatulong din yan sa sa init ng katawan. Iwas po sa sugat ng ating mga biik. Kasi yun nga po, sabi ko sa inyo, pag sementado po yung flooring ninyo, lagi yang pagluhod at dedesenahin, panigurado sugat-sugat yung yung mga tuhod, siko ng ating mga biik. Kasi nakagahod dun sa mismo semento. Hindi naman finish yan. Kasi kung finish yan, kahit pa finish, susugatan at susugatan talaga yung ating makalagang biik na yan. Kaya ang ginawa po ang isa, kaya naglagay ako ng rice hull para iwas po yung mga sugat-sugat na yan. Okay? Yun, partners, ang tatlong reason kung bakit ako naglagay ng rice hull dito sa ating farrowing pen or dito sa ating paanakan. Then ayun, partners, ang update natin dito is kasi nito pa 3 days ito, magtuturok na tayo ng vitamin sa ating mga biik. Hindi pa sa vitamin, sorry. Iron. Yung para kasi syempre kailangan natin magbigay pa rin ng iron sa kanila. Basta ang pagbibigay ng iron, partners, ika 3 days ang ating mga biik at saka ika 14 days kailangan natin magturok pa rin ng iron. Dapat natin maulit yun. Then yun nga, tapos magtatanggal tayo ng mga matatalas ng ngipin sa ika 3 days at saka magpuputol ng buntot. Yun yung aking gagawin na next vlog para dito sa ating mga laga na ito. Kaya nakakatuwa lang, partners, na kumbaga naisingit pa rin natin tong gantong trabaho na nakakapag-alaga pa rin tayo ng mga gantong biik. Pero minsan talaga hindi ko na kayang gampanan, kaya yun, natutulong-tulungan naman tayo. Tulong-tulungan talaga. Kaya yun, partners, yun lang naman yung ang gustong i-update ngayon dito sa ating mini farm. At maraming salamat po sa inyo. Yun nga, nag-share din tayo din ng kaunti. Maraming salamat po sa inyo. God bless, partners. Salamat. Ingat po.